Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Sokristo ng Klibuban ng Kaliban ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang ng tao. Ay hinggil sa isyu ng ating boses na Unite and Voice to United Nations for Implementations of UNCLOS and Stop Aggression in WPS o West Philippine Sea. At latest harassment and aggressions ng China Coast Guard sa ating mga Navy ships and supply ships ay binomba na naman ng tubig o ang resupply mission boat ng ating Philippine Coast Guard, at ito ay ilan lamang sa paulit-ulit na panghaharas ng China sa Pilipinas sa ating territorial water natin, o itong sinasabing EEZ o Exclusive Economic Zone. So yun yung ating topic ngayon o ating tinunghayan na issue ay hinggil doon sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea, at tayo ay nagkasaboses ng pagkakaisa ng lipunang Pilipino, lahat ng sektor, at syempre naging pamahalaan na tayo ay magkaisa at tayo sa ating sa United Nations ng pag-aksyon nila doon sa implementation ng UNCLOS. So yun yung sa Law of the Sea, na ito ay ipag ng United Nations dito sa ating yun doon sa pagpapatupad ng ating territorial sea o sa WPS, upang yung China ay hindi na ito mangharas pa doon sa ating karagatan. Yung ating sinasaboses sa lipunang Pilipino dito sa isyong ito, na ito ay naisasagawa na naman ng ating mga kababayang matagal na. Ngayon ay maaari natin itong ulitin at doon na sa UN magsaboses para aksyonan itong napagdesisyonan na sa UN Tribunal na naipanalo natin yung pag-aari niya o yung sinasabing EEZ na yan ay mandato na dapat na karapatan at pag-aari ng bawat ilang may teritoryo mga bansa. So yan yung dapat nating isabuhay sa UN na dapat nilang aksyonan. So ngayon ay at saka aside from that, yung pagtigil siyempre ng aggression ng China sa ating bansa. So may naiulat na binangga pa ng China Coast Guard itong resupply mission, at mayroon din na pinabalik at pagsasarapan ng lambat sa dagat at panghaharas ng mga isda at iba't ibang kinaharap na panghaharas ng China sa ating karagatan. So maraming eksena ang nangyari nito mga nakaraan dyan sa West Philippine Sea, mula nung subukan magpatrol ng ating Philippine Coast Guard at kanyang escortan yung resupply mission boat na pang civilian na pinadadala ng ating Coast Guard o ng ating pamahalaan para doon sa ating nakabalahura o nakaangkla na yung BRP Rizal daw yata yun. Yung BRP Rizal na siyang doon nag-i-stasyon yung ating mga kasundaluhan doon para bantayan yung teritoryo natin na yun. So ngayon sinusuplayan nyo ng pagkain at mga pangangailangan maaaring buwan-buwan. So ngayon ang ginagawa ng China, hinaharas nila yung ating mga resupply mission na yon, at maging ngayon yung mga Coast Guard natin na talagang kakibat nila magpatrol, nagpapatrol at sumusuporta doon sa ating civilian boat na yon na pinadadala doon ay hinaharas ng China. So ngayon ang nagsagawa ng diplomatic protest. Ang diplomatic protest ng ating pamahalaan ay nagiging tinig na batingaw na lamang na hindi pinakikinggan ng China. So yung diplomatic protest ng ating DFA
parang parang lamang na wala naman nakikinig, na nyaw-nyaw lang ng nyaw-nyaw. So ang UN naman, kahit nanalo na sa International Tribunal in UNCLOS ruling ng Pilipinas, hindi pa rin nila na-implement itong UNCLOS na ito. Kahit kausapin nila doon sa UN table, yung China, hindi naman tinutupad ng China. So ngayon yung ating DFA naman, hindi naman pinakikinggan noong China rin. So ano ay patuloy nilang nagagawa sila ng karahasan at pangaras sa ating bansa, mula doon sa mga patrol ng ating barko at mangingisda at anumang ginagawa natin dyan sa ating EC at mga isla ron. So ano ba yun na maaari nating dapat na solusyon dyan? So ang naging nangyayari ngayon, patuloy lamang tayo ng diplomatic protest at pakipag-usap sa UN na ng ating okay. So ngayon ay siguro yung makilahok na yung lipunang Pilipino patuloy mula doon sa isinasagawang noon pa na ating pinaalis yung China dito sa ating West Philippine Sea. Magsabawas din tayo sa UN ng action nila, kasi yun naman talaga yung dapat na gawin ng UN. Hindi porke malaking bansa yung China, hindi nila i-action yung dapat na i-action ng UN na international law, na boundary law o territorial law sa karagatan, maring sa lupa, para yun ay sundin ng lahat. So yung China hindi kinikilala yun. So dapat ipamuka at ipakilala ng United Nations sa China yung mga at ipatupad nila. Hindi yung isipin nila baka mag-almalalo yung China mula lang doon sa maliit ng mga bagay na yun, pagkaroon pa na mas malaking digmaan. Hindi dapat maging yun, hindi dapat laging maging yun yung bagay ng United Nations tungkol sa kanilang pagpapatupad. Dapat mag-isip sila na mas mahusay kung paano nila mai-implement yung mga yung kagaya ng kanyang batas na UNCLOS na yan, at hindi yung wala silang gagawin. Maraming bagay ang ibinibigay ng EEC sa mamamayang Pilipino na piniperwisyon ng China. So kaya dapat walang ibang makatutulong sa Pilipinas, United Nations for the international law. Ngayon ay yung mga aliadong bansa ng Pilipinas ay wala silang pangkikilos sa mga problema ng China at Pilipinas. So pwedeng umintervene lamang dito itong UN, as pwede nilang pagsabihan at umakyat sila at kanilang pagsabihan at ipatubad nila at magi silang peacekeeping doon sa West Philippines para hindi mangguli yung China. So at itong ating ibang mga aliado walang magagawa na siguro nakasama sa ESO, pero usually tinitingnan din ng China, hindi sila dapat makialam yung ating mga aliadong bansa. So dapat yung kagaya ng Estados Unidos na aliado natin, sila din naman ay isa sa mga aaksyon sa UN, yung mga makapangyarihang bansa na yan, para ipatupad yung international law at ang ng mga bansa. So ngayon ay halos naman lahat ng mga bansa ay pumapani sa atin in international law, at kahit pa sabihin natin na sila ay kapanin pa ng China, dapat kilalanin nila yung international law para ito ipatupad sa bawat mga teritoryo ng bawat bansa. So dapat kilalanin yun. So ngayon, ang Human Rights Promotion ay maging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng agresyon ng China sa karagatang teritoryo ng Pilipinas, EEC ay ating boses sa Pilipinas, sa lipunan Pilipino, na magkaisa at isa boses sa United Nations na ipatupad na ang UNCLOS at umaksyon sila sa problemang ito sa WPS sa pagitan ng Pilipinas at China, at tigilan ng China ang harassment na ginagawa nila sa bansang ito, na kung saan ay mapapatunayan ng UN patuloy na hinaharas ng China yung Pilipinas. So dapat umaksyon sila, hindi lang doon sa opisina nila sa UN para ipatawag nila yung China, yung kanilang ambassador doon o sinong emisary kanilang doon, para kausapin nila dyan, hindi naman nakikinig. So bigyan ng ultimatum.
ngayon para umaksyon yung UN, magsaboses ang lipunan Pilipino, hindi lang yung gobyerno sa pamamagitan ng DFA at kinatawan doon sa UN, hindi rin naman pinakikinggan. So siguro para pakinggan tayo ay magsaboses na yung ating lipunan Pilipino, manawagan din tayo sa ating mga sumusuportang bansa, hindi lang sa militar. So tayo tulong din sa mga ulo nila sa pagsusuboses natin nung pagpapatupad ng UN na close para hindi na gumagawa pa ng kabalbalan yung China sa WPS. So ipag-iita ng China sa United Nations ang karapatan natin sa EEC na pinatutupad in international law na ito ay sakop at pag-aari ng isang bansa. Kagaya ng ating bansa sa EEC natin WPS. So ating isaboses na aksyonan ng UN ang issue na ipatubad ang UNCLOS at mamagitan sila sa ating karagatan bilang peacekeeping sa pagitan ng Pilipinas at China. Hanggat nandito pa lamang ito ganitong level ng harassment o karahasan ng China sa Pilipinas. So dapat yung China yung UN umaksyon na doon sa nangyayari sa WPS at kanilang kanatupad yung UNCLOS at peacekeeping din sila doon. Parang namamagitan sila na hindi mangharas yung China doon sa EEC. So dapat magpadala sila roon ng UN ships para sa peacekeeping or kung sino i-deputize doon or makakaakit. Siyempre yung US aliado na natin, isa pa sila sa pangunahan pwede umaksyon doon bilang kaysa sa UN, lalo na sa Security Council. So paano ba aaksyon ng UN sa ganyang klase ng problema, di ba? Hindi lang doon sa table doon sa UN, kundi maging doon sa field para aksyonan, di ba? So napapadala sila doon sa mga lugar-lugar, napapadala rin sila doon at para ipatupad yung ganyan na mga hidwaan doon sa mga boundaries sa karagatan o maging sa lupa. So dapat yung UN pa na nakakaroon ng bakbakan yung Philippine Coast Guard at China. Halimbawa nagka-hit-hitan sila ng gusto ron. Siyempre malay mo, kagaya nung nangyari noon na kung mabangga nga talaga ng US, sirahan sila ron. So gera, di ba? Kung sakasakali. Pero dapat ay mabigat kung hindi natin kaya yung kita dahil malaki yun. Ay maraming mga nuclear war yun, missile. So tayo ay talo sa armaments na mga ito. Kanya lamang kaya nga dapat makatupad na yung UN na yan. So magpadala ng peacekeeping ships ang UN sa WPS at kanilang patigilin ang China sa kanilang agresyon sa WPS at ipatupad ang UNCLOS na itong karagatan na iyon ay sakop ng Pilipinas. So UN kanilang sawayin doon yung China. Sigawan nila ron na ito ay pag-aari ng Pilipinas at huwag kayong manggulo rito. Ganun kasi simple, kagaya ng nagiging konversasyon ng Coast Guard at ng Coast Guard ng China. So nagsasagutan sila, ito ay pag-aari ng China, kayo ay hindi mo pwede rito. Ang atin naman sinasabi natin, ito ay patrol sa aming teritoryo, kayo illegal dito. So yung UN mamagitan sa Pilipinas, ito wag kayong makialam mga China. Mga tipong ganun na dapat gawin ng UN. So yun na dapat natin makita at mapanood sa mga television. At hindi, yung mapanood natin palaging tinitira yung yung mga Coast Guard doon. Ayun, kung ano pinagagawa nila ron. So baka dumating yung panahon, mapapanood na lang natin. Mini-missile na sila ron. Nakakatakot naman, siyempre. So mag-ilos laban sa China ang ating bansa. Tigilan na ang pananakop ng sa ating EEC at persahin tayong itaboy sa ating mismo karagatan ng WPS. Mula sa karagatan at mga islang ating isaboses ang kapayapaan at tigilan nilang guluhin ang ating karapatan na mangisda at gawin na anumang kapakinabangan sa WPS o ating EEC. So kaya ating isaboses at pag-iitan ang kapayapaan at atin. So sila yung nanggugulo at sila yung huwag manggulo. Hindi tayo nanggugulo doon sa China, kundi China yung nanggugulo. In accord to international law na yung EEC ay pag-aari natin. So sila yung nanggugulo, hindi tayo nanggugulo.
in base of the international law for the EEC. So, yun China yung nangguguluhan. Hindi tayo sa pag-aari o pag-arian yung karagatan na yan o yung isla na nakasakop ng ating EEC. So, yung China ay gustong sakupin yung EEC natin at ang itira lamang ay yung ating mismong siyang pinakang sakop na territorial waters na ilang miles from line. Kasi yung shoreline natin, dagdag kasi yun, kaya naging karapatan yun. Ibig sabihin, parang dinagdagan ng parang kumagaman sa isang simpleng kalsada ng halimbawa ay ang mayroon siyang ilang meter na sakop pa na gano'n kumbaga sa gobyerno halimbawa or yung mga gano'ng mga tipo na kung sa gobyerno halimbawa para may dagdag na talaga mismong sakop na ano. So yun at ating paigtingin ang boses sa UN na umaksyon at magkaroon ng ultimatum dahil hindi titigil na hanggat hindi nila napapag-arian ng ating EEC as standards line nila na inaangkin. So maging paulit-ulit na palabas ang iringan at pangaharas ng China ng bansa na walang katigilan at kasiguruhan na magtitigil at kung saan ito hahanto. So yun, so nagiging show na lamang sa international news dito sa ating bansa yung pangaharas na yan. Palaging ganun na makikita natin dyan kung hindi ma-actionan yan. So parang nanonood tayo palagi ng patintero doon sa West Philippine Sea dyan sa nangyayari. Kasi walang action walang nangyayari. Bingi na yung hindi kinikilala ng China yung international law at hindi naman tayo kinikilala as in dito sa ating pag-aari at pinagpipilitan nila yung kanila. So, kinikilala nila sarili nila for the international. So, mabigat yun. So, nagiging panuri ng buong mundo ang pangaras na ito. Ang China sa bansa sa WP, nagbubulag-bulagan ang United Nations sa pagpapatupad ng UNCLOS dito at kesyo maaaring mag-expand sa malaki ang hidwaan kung aaksyon sila sa ginagawa ng China. So, hindi sapat ang usapan sa UN at UNCLOS tribunal, kundi kailangan ng aksyon ng UN para magtigil ang China at umiral ang kapayapaan sa WPS. Dahil kung hindi aksyon ng UN, so iringan ng iringan at haras ng pangharas ang gagawin. So dapat may peacekeeping sila at umaksyon. So hindi kinikilala nga ng China ang EEC o international law sa mga boundaries at yung kagaya na sa UNCLOS. So magpairal niya pa ng UN sa WPS by sending peacekeeping ships at the same time ipakilala at ipatupad ang UNCLOS at EEC against China's claim. So yun, isigaw ng UN peacekeeper sa China Coast Guard ang at international law mandate of EEC ruling favor to Philippine in WP. So dapat yun ay panghawakan at matibay na ipinatutupad ng bilang yung ating international law na yan. So dapat yun ay masunod. So naway maliwanagan ng UN at gawin ito ang kanyang mandato tungkol sa pag-aksyon sa usaping ito sa WTO. Kaya hindi ng China, maling sila na magtigil sa pangharas sa bansa. Muli, maliwanagan ni Banala Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimahin ng mabuting balita at ang pamahalaan ay makalamahan, mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mamayang Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad ayon sa ating patas o at higit sa lahat ay may kaligtasan espiritual. So yun.